Napayok niyo naman agad si Elaine eh, ang aga-aga. Hindi naman ako, grabe, wala lang ako pamilya eh. Tingnan mo, may bago tayong goal. Kailangan natin maka-reach na 85 para maka 5,000. Ang hirap Kasi naman. na 5,000 yan. Makabawi man lang tayo sa taxes na binabayad natin. Makakuha man lang tayo 1,000. What motivates you to get up in the morning? In English ko lang po yung para kanino ka bumabangon ng Nescafe. Alam mo ang secret para humaba buhay, magmura. I get up for my soulmate that I've never met before. Guys, sa mga makakapanood po Eto na po. book namin na ito, single pa rin po siya. So magreto na, lagyan niyo po sa comments yung name and number ng single niyong tropa para makilala ni Vince. Thank you. Ate Loy, ikaw, what motivates you to get up in the morning? Pag ingin na ako, kailangan ko na talagang gumising. Tama. Oo. Kasi, Tama. Walang- alam niyo ba, may grupo sa Strava ng mga doon Dapat sa may may mahanap yung premyo. jowa. Karamihan Wala, ng steps. Baka doon mo na mahanap yung jowa mo sa Strava. Running community. Pero talagang gusto ko kasi kasama ko kayo dun sa journey. Hindi lang ako. Ayun lang. Patugtog mo na yung music mo. Thank you, Ate Aloy, sa pag-record ng meeting nito. Dahil sa'yo, may maipopost si Edge in the near future. So, let's start with Ikigai. Okay. What is Ikigai? So, according to ChatGPT, it is a Japanese concept that means reason for being. The thing that gives your life purpose, joy, and direction. So with that, I would like to ask a question within the team. Among your family members, what is the age of the oldest one? Oh, pina-English ko yung ilang taon yung pinakamatanda sa pamilya nyo. Oh, among your family members? Kailangan ba yung buhay pa? Buhay pa ba yung thousand? Kapag tinawag Wala natin po. yung patay, parang walang bearing, be. Pag ako, may 150 ako kamag-anak. Lugi pala ako dito. Hindi, parang yung oldest na pinaka... Yung eldest sa family namin, anong degree ba? Kasi pwede may 1 million years doon kung patay na. Basta may connection sa dugo, tumitibok pa ang puso. Nakakahinga pa, guys. Yun lang. Nakikita patay na eh. Parang ilang years ba? Pag kinanggit natin yung patay na, magbibilang ako sa ancestors ko. Parang, Ang oh, hirap let's naman. start. Alam mo, simulan natin kay Elaine kasi mahirapan siya eh. Para Napayok niyo naman agad si Elaine eh, ang aga-aga. Hindi naman ako, grabe, wala lang ako pamilya eh. Hindi alam ng Alis iba. na ako dito. Walang context si CJ, saka si Casey, saka si si Maria. Elaine nabully ng Ikigai. Sabi, first chapter pa lang, wala nga pamilya. Basta Ilan Ang alam ko, parang masaya tong book na to, pero hindi pala. Charing. Mali. Charing. Elaine. Pero may lola pa sa... Ay, may lola pa ako. Oo, parang 77. Oo. Mm. Pero may oldest pa ako, yung mga kapatid ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, tapos yung mother ko, parang sila, Vic and Pauline Luna, ganun ng peg. Ay, So, taray. So, kung buhay pa yung tatay ko, mga 93 na siya. So, tapos yung buhay ko pa na auntie, parang 90-something na rin yata, ganun. Grabe. Nagmumura pa yun habang nag-drive. O, ganun siya ka, malakas pa. Ano ba yung nila? Alam mo ang Ilocano secret? ba? Ang secret para humaba buhay, magmura. Hindi ko alam kung may Ilocano ba, hindi. May Ilocano ba, parang Regime ng family. Zambales po yung tatay ko. Sambales. O, parang Ilocano. Zambaleanyans. Sambales. Mga Francisco. Yeah. Okay. Grabe yun ang old. Yung mga Bataanyans, sa inyo. Bataanyans, anong oldest sa family nyo? Parang 60 plus lang. O, yung baba nga. O, ate, you will break the cycle. The curse ends with you. Ganon. So, dapat pagka 61 mo,
Party pa ako sa Siyempre. AGC. Nasa Pobla pa ako. Naka, spaghetti. Kailangan 61 na mamokpok ka pa. Kasi may break yung cards. Asawa, ganun ba? Sige. Ganon. Okay. Galing Sa success. wait. Sa Palawanians, asan si Edge? Ano yung oldest Palawanians. age sa family 93 ko? po. Turoy. Lola ko ka-birthday lang nakaraan. Uy, Turo. Like, okay ba siya? Like, was galing. Alagaan nyo para mag-centenarian. 100K din yun. Oo. Ay, ilang taon na siya? 100 plus? Pero alam ko May pag 93 90 meron yata. nakukuha na eh. Meron na. Starting ng 85, nagbibigay na sila pa 5,000, 5,000. O, tinan mo. May bago tayong goal. Kailangan natin maka-reach na 85 para maka 5,000. Ang hirap Kasi na. ng 5,000 yan. Makabawi man lang tayo sa taxes na binabayad natin. Makakuha man lang tayong 5,000. Okay, target. So, gusto ko maging centenarian eh. So, dapat para may 100,000 ako. Pero grabe, 93. Asan si Lola? Nasa Palawan, Edge? O nasa somewhere? Palawan siya. Alawan. Nakakalakad pa siya or ano? Nakakalakad pa. Di pa ulian. Iba yata yung tubig at hangin sa Palawan. Kasi, grabe Si na yun. Lindol, charing. Walang lindol. Okay, kaila Ate Pepper, Marikinians. Marikina. Si Marikina yung parents mo. Hindi ko alam yung age ng tita ko na panganay nila. So, 12 sila. Yung tatay ko pang 7 yata. Buhay pa naman. Buhay pa naman, nasa US siya. Siguro nasa 70 or 80 na siya. Kasi yung tatay ko ay 65 yata. Oh, bata pa. Bata Meron pang marami pang ways to go. Marami pang years to go. Oo, kasi yung lolo ko, ang last age niya, age niya, Pwede nga naman kasi yun na talaga yung last na. Final age. 98 yata siya, 99. Tapos Uy, nasalita niya pa yung nurse sa lagay niyang yun. Alam mo, dapat talaga mag-100 siya. Pero dahil sinipa niya yung nurse. Hindi na, sabi ni Lord, bad ka. Hindi ka na. 100 ka na sana. Sinipa ka ng nurse. Ganon. Sige, ako muna. Sa amin po, ang oldest sa amin ay around 88, 89. Hindi, may 91 din kami. Yung kuya ng papa ko. 91. So, long lives. Long lives? Long lives. Ganon. Long lives. Okay, sa naman, sa Rizalians, KC, ang pinakamatandang family member. Napalay si Nalay sa napatay. Buhay. 69. Ha? 89? 69. Ay. 69. 72 daw. 72 daw. Uy, grabe, bata pa yun kasi kung i-compare natin sa mga 90 plus, MA plus, grabe. Pero mahaba na rin yun for a lifespan sa Pilipinas. Kasi usually 60 lang eh. Oo. Sa Philippines, medyo maikli lang kasi marami tayong fast food dito tsaka processed food. Si CJ, sa mga Lagunanians, Laguan. Lagunanians. Nahirapan na si Jan. Yung dun sa buhay Nagbulayse. pa, ang pinaka matanda right now, yung lola ko na, di ba na heart attack yung lola ko, pero buhay pa siya. So, kakalabas niya lang kanina. Kasi tumitibok yung puso counter. Kinabahan naman ako dun sa Kakalabas niya siya kanina. 76 siya. Pero yung lola ko dun sa side ng mama ko, kamamatay lang nun last year 93 ata yung ina. Ang tugol din ni Lola. Grabe, napaisip 1993. tuloy ako. Parang gano'n. Ano na kayang ginagawa ko kapag pumatong na ako ng mga 88 years old? Nag-ML ka pa rin. Sports bra pa rin kaya ako, no? Kapag 80 na ako. Ay, wait lang, andito din si Vince. Si Vince ay hindi siya, kasi Siya nasabi, Kalambawenyo. isa siyang broken-hearted yan. Kalambanse. Broken yan. Sa siyang Kalambago. Anong bayan yun? Kalambago. Hindi, Kalambago. parang yung pwede ko lang i-flex yung sa relatives namin sa Cebu. Kasi kaka-birthday lang ng lola ko, 100 this year. Happy birthday kay Lola. 100K. 100K. Lola, Pero nung February pa don't yun. forget. Saan matanda ba ito, Di?
Sana maklaim na ni Lola ang 100K niya. Thank you, Vin. Si Yel, hindi ko lang po tagasan ka. Hello. Taga-ano po? Venezuela. Okay, Valenzuelanians. How old is the oldest of the oldening? Sa family po namin 90. Matanda kayo. Okay, may one thing ako na natutunan sa conversation na to, matagal pa ang mga buhay nyo. So, hindi po kayo aawayin. Kasi, matagal pa kayo sa earth. Pero thank you for sharing, guys. So, one of the reasons why I asked is because this book actually tackled the phenomenon happening to Okinawa, Japan. A certain parang village sa Okinawa is said to house a lot of centenarians. So people who are reaching 100, lagpas 100 and all. And lahat sila ay active. They are in good health, in good shape, even with the age na 80 to 100 ang edad. So, ang sabi din daw, Ikigai is also about finding the balance between what you love, what you're good at, what the world needs, and what you can be paid for. So, I think this is also carries the similar principle of Think and Grow Rich. Sa mga nakapagbasa na po ng Think and Grow Rich, sa mga audience namin na nakapanood na nung clip namin ng Think and Grow Rich, I think it somehow has similarities when it comes to finding your passion and looking for ways to earn from your passion para you don't work a day in your life, di ba? So with that, I would like to ask naman, what motivates you to get up in the morning? In English ko lang po yung para kanino ka bumabangon ng Nescafe. Sige, magsimula tayo kay CJ. Kasi si CJ parang puyat na siya. CJ, malapit ka na matulog. Tiwala na lang. Pero para what motivates you to get up in the morning? Yung kids ko talaga. Family. The baby. Family lang ang motivation ko over everything. Mm-mm. Okay. Thank you, CJ. Si Casey naman, Casey Marie. Yung aso ko po, kasi pag di po ko bumangon, iihi siya sa bed. Alam mo, true to life. Tapos tatahulan ako sa mukha, yung nagano ba? Galit na galit. Thank you, Casey. Si Elaine naman, feeling ko pusa. Actually, kasi kapag hindi kami bumangon, kinakarate kami. Ganun siya. Bakit naman ang rahas ng mga prep? Kunyari 5 a.m., ganun tatalon na yan sa amin, oh. Hoy, alipin. Alipin. Pagkain gusto mo namin. ko. Grabe. Huwag ka Sorry. mag-alala, kids, ganun din. Same lang pala. Motivated tayo ng mga Boss living natin. things na sinisilbihan natin, no? Okay, thank you, Elaine. Si Edge. Edge, may anak ka ba? May pet ka? Ano po? Pera po. This is a good motivation. That's a good motivation. So, ano yung pagising mo? 500,000 pesos, gano'n? Mga utang ko, gano'n. Kasi pera din yun, utang. Pwede. Diba? Okay. Thank you, Edge. Si Vince naman. Vince. I get up for my soulmate that I've never met before. Guys, sa mga makakapanood po na book namin na ito, single pa rin po siya. So magreto na, lagyan niyo po sa comments yung name and number ng single niyong tropa para makilala ni Vince. Thank you. Baka pwede daw mag-open cam si Ana. Show them the goods daw. Para naman ma-incentivize. Actually, gusto ko si Kuya Vince at si Daryl mag-meet in person. Okay. Daryl, may matchmaker. Shipping. May matchmaker sa BC. Pera na pala. Hindi, Daryl Serate. Akala ko. Pinakura na ni Kuya Da. Akin na to. Ayan na, Si Vince. Masipag po yan. Mabait. Sana naliligo. Sana nagtututbrush. Mukha naman po siyang naliligo. Sana nagsusuklay. Pero ayan. Vince, may friend ako. Engineer po yan. Engineer. Engineer. Hala, ang galing. Okay. Ano yun, Casey? May binanggit ka?
May friend akong no boyfriend since birth. Gusto mo ba? Feeling ko ito na. This is it. Alam nyo, Hello. May bibigay ako ilan sa'yo. lang naman tayo dito, di ba? Ang assignment natin after Iaabot the club naman. ay magbigay ng profile kay Vince na pwede niyang i-date. So magreto tayo ng mga tropa natin. O, ito Vince, masipag. Yan. Ito mabango to. May pakilista yung preference, Vince. Oo. Para Oo. Bigyan mo na lang kami ng job Description po. Penalty. Kami na bahala Pasa muna mag-source. ng resume. Kuya Vince, gusto mo ba mas maliit sa'yo? Oo. Gusto mo Gusto ba mo ba yung payat o nagbi-baby chubby? talk? Or, Gusto mo No, yung chinita, pakalambing? ganun. Kulot, ganon. Chinita na lang ng anime. Gamer. Oo. Ay. Hala, ang dinidescribe mo Ay, si okay. Daryl. Daryl Serate. I think Kilala ko NBSB kaso parehas kayo introvert. So baka hindi na kayo mag-usap. pero baka mag-work Hindi kaya ate ako kasi makipag-usap. mag-text lang sila. Hindi pa nila ma-take yung first step kasi introvert sila. I-pin nga natin si Pinay siya talaga. Ayan. Ipin natin si Vince. Kasi yun yung purpose ng book club eh. Hanapan ng jowa si Vince. Oo. Para ma-achieve niya yung ikigai, di ba? Tama. Kasi po dito, sa mga makakapanood dito, no, audience, ito po kasi sa Virtual Champions, hindi lang yung career, yung focus namin na mag-improve sa buhay nyo. Pati love life nyo. Kami na Pinapakaya ko namin. Yan yung finding the balance. Oo, diba? wala kayong mahanap na jowa. Pumasok kayong Virtual Champions, marami single dito. Bakit bias daw kayo? Ba't si Vince lang? Bakit daw si Edge? Si Edge naman yung binibenta. Oo. Pin. Ayun lang. Wala ko safe na ako. Parang may Ayun red nga flag po. dito. Ano po bali talaga. Ang focus namin ay love life, pero awareness din. Love yourself first. Awareness yung deserve May ng nakapila, may pila kasi. Hindi kasi bawat book club, isa lang yung ipopromote. Hindi pwedeng Oo, madami. tama. Oo. Next week si Edge. Para naman namokpok na tayo nun. In-highlight One Pamay season na lang per po. book club. Ito po yung kanina. Ito na lang po. Pamay. Uy, wag ka. Maraming fans yan si Edge sa TikTok live Yan. natin. Pamay. Hello. Ito po. Kung gusto nyo ng small o ng medium, ayan. Pamay na lang po. Live selling. Free delivery, free shipping po si Edge. Free shipping. Kahit COD. Papadala na po namin agad sa bahay nyo. Kahit Pag COD. minay Agad-agad. 100% voucher. Walang problema. Uy, pero wait lang si Yel pa. Yel, sorry Nag-real na tayo. Single din si Yel. Yel, single ka ba? Kasi baka magtampo ka katulad ni Edge. Ipopromote ka na rin namin. Hindi jowa yan. Secured na. Mark C. Ano ba si Yel kung ilan yung pinakamatanda sa pamilya nila? Baka 150. Oo, natanong naman. Grabe. Andito na nga tayo sa next question eh. Yel, what motivates you to get up in the morning? In the morning. Ako family din po. Ay, that's so nice. Lalo na sa ngayon, may nagbabakasyon akong 5-year-old na pinsan. So, kailangan kong bumangon talaga na maaga. Kasi baka magutom din siya. Magalit din. Tama. The pressures of these people, Ate Pepper, ihuli na natin si Ate Eloy. Grabe na naman yung pambisita. Mga Dapat nakakaya kayo sabat mo, Ate Eloy, ready mo na. Si Blue Gibbon. Kasi kailangan ko gumising 6 a.m. What motivates you to get up in the morning to my client? 6 a.m. na. Pagkatapos ng work, tutulog ako Premier sa client kasi tas nag-DST pa di ba? Daylight saving. Pero sabi ng client mo, di ba sabi mo gusto mo morning shift? Ito na yun. Morning shift Force na na ako, te. Tutulog ako alas 10. Grabe. Ano ka na, morning person ka na, Tepe? Morning person. Okay. Ate Eloy, ikaw, what motivates you to get up in the morning? Gumigising ako ng umaga. Pag ingihin na ako, kailangan ko na talaga gumising. Tama. Oo. Kasi Tama. hindi ka sa bed. Oo. Kasi Ako po, din namomotivate. ewan ko kung kailan nagsimula yun, never na ako na-experience mula nung nanganak ako at some point. Never na ako na-experience ang balisaw-saw. Ano yung balisaw-saw? What is balisaw? Yung nahirapan ka umihi. Ng ihi. Hindi ka Ayun. umihi. So feeling ko may ugat na Na-release. Putol. naputol. So
good thing naman. Pero syempre baka kasi hindi ko mamalayan na may pressure or something. So pagkatabi ka namin sa bed, Parang ayoko nang tumabi May kay basa. Ate Eloy. Parang scary, Pero duda. kasi ako nawala ng control, nawalan ako na-desensitize dun sa pain na yun. So, hindi ko siya na-feel. Okay. Thank you for clarifying. Pag uminom ka ng Usana, so inom na kayo na sa Usana 1 a.m. 1 a.m. minsan ako matutulog. Dire-diretso na yung tulog ko nun. Maimbing na yung tulog ko. Tapos malamig yung aircon. Pasintabi na kasi walang aircon pero hindi naman sa. Wala may aircon, malamig. So dire-diretso na. Tapos di ba pag nag-Usana ka, nag-jebs ka sa umaga? Oo, actually. So gigising alam ka mo talaga. bang pagising ko ang Usana? Sa mga Uminom ako gusto niyan. po, Iyak, di ba? i-promote natin sa mga gusto pong ma-jeb sa umaga, mag-Usana kayo. Usana daw yun. Anong product? Basta hulaan nyo. Yeah. Pagkagising nyo, ma-jebs na kayo agad. Diba? Ang ganda, from Ikigai to Love Life ni Vince to Jot. At saka Usana. Nice. Just like, Pwede po kayong mag-order kay Kuya Earl. Ayun, oo nga. Tingnan na lang si Earl ay Matthew Pia for Usana. So this is the Ikigai framework. Sa mga nakabasa ng libro, na-encounter nyo na to. Pero I used this diagram kasi may mga parang missing areas doon sa Venn diagram. Tama ba? This is a Venn diagram, right? I'm correct. So kasi ang sabi nila dito, if you lean more on passion and mission lang, doing what you love, yung delight and fullness makukuha mo pero not with wealth. Kapag naman nag-lean on ka sa passion and sa profession mo, doing what you're good at and what you love, yung satisfaction mo makukuha, pero you at the same time you would also feel useless kapag na-fulfill mo na yung goal na yun. Parang, what's next? Wala na. And then kapag nag-focus ka naman more on profession and vocation, what you can be paid for, your skills, what you've been doing sa career mo, you'd be comfortable because you have money, but you'll feel empty because wala ang passion doon kapag doon ka nag-focus sa dalawang yon. And then lastly, if you focus on mission and vocation, what the world needs, so mabibigay nun yung excitement and complacency but sense of uncertainty. Then again, kasi answers, it answers kasi, paano kapag hindi na kailangan ng mundo yung ginagawa mo? Saan ka na pupunta? So that's the reason why it's important to have a balance of the following. Kasi kapag nag-lean ka lang sa one side ng diagram, merong mga pitfalls na mafe-feel mo na akala mo you're still doing what you love, pero eventually mahihirapan ka kasi wala ka namang kinikita doon. Sense, di ba? Oo, Ate Pep. Saan? Baka British sila. Sense. Hindi, sinadya ko yan kasi tiningnan ko kung titingnan niyo yung diagram. Nakapasa si Ate Pepper. Ate Pepper, 5 merit points para sa iyo. Bakit anong missing dun sa mga wait lang, tinitingnan ko yung intersection eh. So, kapag daw you're doing what you love, and what you love is something that you're good at, and you find a way na mabayaran ka nun. Wait lang. So, wait lang. Bibigyan ko yung example, virtual champions. Bakit Ikigai? Bigyan mo ko ng kulay. Kunyari yung blue tsaka purple. Yun ba yun? Yung intersection nila? Hindi. Oo, ito. Ito yung pitfalls kapag nag-focus ka lang doon sa dalawa. Ito ang okay, gets. Okay. Diba? So, kailangan doon ka sa gitna. Intersection ng what you can be paid for and what the world needs. Yung what you're good at and you love. Yes. Kasi kapag nag-focus ka lang on two things, pero walang hindi ka makakaano. Pero walang what you love. Okay, gets. So, ang purpose kasi ng framework na to, guys, is kasi ang sinasabi dun sa first chapter, which we'll go through later in the next few slides, is that to be able to live an ikigai life, you have to have balance. Kasi if you only lean on one side of the framework, hindi siya sustainable for you in the long run. If you're very passionate in doing what you do and you're happy with what you do, wala ka namang kinikita kasi NGO ka, girl. Pero if you're doing something na
you're good at, like singing. Talagang you're a singer, tapos ginawa mo siyang trabaho. You might be happy about it for the duration that you're doing it. Pero paano kapag nawala na yung boses mo? Paano kapag nalaos ka na? Paano kapag paos ka na? Di ka na makakanta? Mafe-feel mo na useless ka na kasi yun lang yung fire na nagbe-burn at nagko-continue ng life mo. So that's the purpose why we have to have a balanced Ikigai framework. Ayan. So Okinawa centenarians. Centenarians daw are the people who live to 100 years or older. Kapag naman daw you live past 110, ang tawag na sa'yo ay super centenarians. And yung mga centenarians sa Okinawa, the common things that the author noticed is, number one, they remain active. Even in old age, not necessarily through strenuous exercise, but through meaningful activity and engagement. They also eat mindfully and moderately. Okay, sabay-sabay natin sabihin, mindfully and moderately. Okay. So, walang samgyupan sa Okinawa. Walang Vikings sa Okinawa. Walang bar sa Okinawa, guys. They are mindful and they have moderate consumption of food and drinks. Sabi nga nila, ang practice daw nila is eating until 80% full. It's a concept called harahachibu, according to the book. So, sabi din doon sa first chapter, may blue zones daw around the world. Ang blue zones ay yung mga areas sa mundo that they found na ang hahaba ng lifespan ng mga tao. So, isa lang sa mga blue zone, si Okinawa, Japan. Meron ba yun? Yung Blue Zone? Ano yung Blue Zone? Documentary. Sa Ay, hindi Netflix. pa. Ano yun? Meron? Oo. Pang mga lola din? Oo, lahat ng mga centenarians zone sa buong mundo. Oh. So, nandun lahat ng secrets. The secrets to a Alam na long... natin. At least alam na natin kung paano tayo hindi tatanda, pero hindi mamamatay ng maaga. Ayan. So, we have Okinawa, Japan, na blue zone. We have Sardinia, Italy, Loma Linda, California, Nicoya Peninsula sa Costa Rica, and Icaria, Greece. So guys, if you're planning to migrate, pag-isipan nyo na, pili kayo sa 5 para humaba rin buhay nyo. So ito naman yung commonalities ng mga lugar na to. So sabi nila, on Okinawa daw, people live longer because they practice yung small portion ng pagkain. Again, ulitin nyo sa mga puso't isipan nyo, small portion ng pagkain. Hindi isang banyera ang kanin. Hindi pang 3 tao ang lunch. Pang 1 tao lang, small portions. And they also practice, hindi ko alam kung paano ito i-pronounce, muay. Muay? Muana. Maway. Maway. So yung M-O sounds like now, tapos I, yung I. Maway. Okay, thank you, Ate Peps. Ayan. So they also have that group called Maway. Yung may close-knit community sila sa areas nila that gives them security and stability as they age. Sa ibang lugar naman, they do vegetable-rich diet. Vegetable-rich diet. And 2 glasses of wine daily. Alam mo, kunti na lang, dapat tumira na kayo sa tabi namin si Jel para anuin ko yan, sampalin ko yun araw-araw. Kasi naman ang ras mo, nananampal ka. Pagkakita mo sa kanya, pak! Wala pa siya sinasabi, pak! Nananampal agad. Sa Italy daw kasi, vegetable-rich ang diet nila. And umiinom sila ng 2 glasses of wine daily. Alam na, lupol, iinom na everyday ng wine. Tapos meron dito, yung iba kasi, ang nakuha nila is, there are groups of Seventh-day Adventists sa California. Yung nasa Greece, parang 500 BC lifestyle yung ina-apply nila. And then yung sa Costa Rica, they are early risers. And they still work in fields. Ayan. Tingnan natin yung commonalities nila. So the art of staying young while growing old. Number 1, no retirement mindset. Sa Japan daw, wala silang term for retirement. Kasi for them, you can still work. Kasi when you work, di ba, you work with purpose.
You work to fulfill yourself. You work to parang towards a mission or a vision that you have. So, hindi ka magre-retire. There is no retirement mindset. Number 2, staying active physically and mentally. So, ito yung mga naglalaro sila ng, siguro pag Pilipino naglalaro ng tong, it's bingo. Pag nagbibingo ka, aabot kang 93. Ganon. Mental exercises and physical exercises. Nasabi nila, na nung nire-research ko tong presentation ko, sabi nila, kahit 30 minutes a day ka lang maglakad. You don't have to walk fast. You don't have to walk slow. Like yung lakad lang, normal pace mo ng lakad for 30 minutes every day. Yung consistency mo ng moving ka will actually improve your body kahit in-abuse mo siya for 10 years straight daw ng yosi, inom, hindi magandang diet, walang exercise. Mababawi mo pa daw yung 10 years na binastos mo, tinapak-tapakan mo ang katawan mo. Basta maglalakad ka lang ng 30 minutes every day. O, di ba? What if may ano rin tayo, Discord, naglalakad din tayo. O, idea na naman. Next po is sense of belonging and community. So one thing that is similar dun sa 5 blue zones na nabanggit is they have a strong connection sa neighborhood nila, sa community nila. And what makes them parang live long or continuously have purpose is because they feel that they belong. They are part of the community. And then lastly, purpose fuels life satisfaction. So ang question ko po for everyone here sa call ngayon is, which habit resonates most with you? So nabanggit nga natin, 'di ba, ang sikreto ng mga blue zones ay staying active, strong community, lifelong learning, eating with moderation, and finding daily purpose. So anong habit ang nag-resonate sa'yo right now? Ate Peps, you raised your hand. Ako yung dalawa, yung eating with moderation tsaka stay active daily. So, for the past year, kasi kumuha ako kailan ba yun? Hindi ko alam. Basta anyway, for the past year, ang practice is, pag kumain ako ng less than 10 minutes, mabilis akong kumain. Dapat ang goal ko is parang kahit 20 minutes. Tapos, ang portion ko, konti lang, lalo na sa rice. Kasi hindi ko naman kailangan eh. Ang gawa namin ni Kiki, half-half. Yung isang rice na binibili namin, tag-half na kami doon. Tapos busog na kami. Kasi, the more na bilisan mo, hindi agad nararamdaman ng tiyan mo na busog ka na. So, kain, full ka agad. Pero if you you eat slow and you chew your food well, so may effect din yun sa pag-absorb mo ng nutrients and whatnot. And at the same time, mas enjoyable yung food. Kasi nalalalasahan mo yung pagkain eh. Alam mo kung masarap talaga. Kaya minsan kapag kunyari may meeting, sabihin ko kay Kiki, mamaya na tayo kumain, hindi ko may enjoy yung food ko. Ganun yung ginagawa namin. Tapos active daily. I feel bad kapag hindi ako naka-walk or naka-swim or nakapag-yoga. So at least in a day, meron kaming may activity kami. Kahit mag-walk lang outside or sa campus. Mga ganun. Yan lang. Thank you, Peps. Okay, next po, Casey, ikaw, which habit pala from these resonates most with you? Pwede din lahat kung hindi ka makapili. Okay lang sa akin. Meron lang po ako strong friendship. Uy, that's a good that's a good habit na meron kang strong community. Pero bakit siya yung nag-resonate sa'yo right now? Po? Wala ng choice. Wala siyang Hindi po. Walang Feeling ko kasi when it comes to friends kasi, very blessed ako. Tapos nakikip ko talaga sila. Like, for example, friends kami since 2002, ganun. Tapos yun sila pa rin yung friends ko. Ganun po. Okay. So right now, in your life, at least sa limang to, meron kang strong friendships or community. Is that what?
Thank you, Be. All right. Next po, si Yel. Yel, 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 Yel. Same po kami ni Casey actually. Strong friendship and community. Tapos, ano ba? Another one is yung staying active daily. Although, lately, hindi ko siya nagagawa. Pero I guess, pinaparinggan na ako ng universe na mag-start ka na ulit. Exercise ka na, B. Ganon. Hala, sana paringgan din ako ng universe. Pero nakatakip kasi. I-follow mo ngayon si Mariel para makita natin pag may post siya na nag-exercise siya. Or... Syempre kailangan natin na accountability partners. Kailangan natin accountability partners. Para we keep focus sa habits na gusto natin i-achieve. What if mag-join tayo as a VC ng half marathon, ganyan? Uy, sabi di ba sa millionaire? Magpa-run tayo. Makapa-marathon na Pwede tayo. po pag nag-half marathon, yung may broom ako. Broom, broom. Hindi, ang daya mo doon. Okay, 1K lang, sagad na yon, tapat na yon. Hindi ko, yung half 21 kilometers, parang yung 21 kilometer na distance, nakikita ko lang yun sa Google Maps. Hindi ko na lalakad pa yun sa life ko. I'm not sure. But anyway, thank you, Yel. Don't worry, magiging active ka din tomorrow agad. Si Elaine naman, kasi nakita ko na si Elaine. Elaine! Sa akin, siguro yung finding daily purpose na lang. Oo. Ayun. Ayoko umiyak. Wala naman kasi why, no? Wala naman kasi ako nilagay na why. So, bakit mo kailangan? Kaya nga, tama. Oo. Charis. Thank you, Siyempre, alam niyo naman, iba yung mga pinagdaanan ko. Tapos, Pwede din ba namin malaman, Ate Elaine? Yung sa yung sa mga sure kayo. Sure kayo kasi nung kunento ko sa kanila, nagulat sila eh. May tissue akong katabi. Ready ako, Elaine. Ayun. Uy, hindi na ako umiyak. Oh my God, congrats to me. Casey, the tissue. Hindi na rin kami naiyak ni Peppers. Uy, ako, hindi ko masyadong pinakinggan. Nandun ako nakatingin para hindi ako Effective yun. Oo. Hindi ba ko yung view ko? So after that, ako na lang mag-isa na bumuhay sarili ko talaga. Though, before naman, nung kami ni mama, ako yung nagsusupport. So, ayun. Talagang, tinayo ko yung sarili ko. Ayun. Meron ka bang follow-up questions? May follow-up question ba, Casey? Na-shock ako sa blanco yung isip ko. Ayun. Okay lang yan. This is a testament na Elaine is getting stronger. Yes. You are growing. You are getting stronger as a group. You are improving. You are you. Basta I am. Naging ka. Anyway. So, talaga before, parang syempre, di ba, parang gumuho yung mundo ko. Tapos parang wala na akong purpose to live. Nag-attempt din ako. Ayun. Tapos, ayun lang. na talaga, parang, ewan ko, parang may purpose pa talaga ako. Yun yung iniisip ko. Tapos, parang, pero iyak na ako. Na-break ko tuloy. Nabati. Tuming kasi ayaw mo lugar. Nabati. Wait lang. Yung parang iniisip ko na na it's for a reason. Very supportive kasi talaga yung mga friends ko, ganyan. Maraming tumulong sa akin. After that. Oo, that incident. Oo, tapos, ewan ko ba kahit feeling ko na mag-isa lang ako, parang may malalapitan pa rin ako. Kahit saan ako pumunta, may malalapitan ako. Yun yung feeling ko. Ayun. Yung namatay nga na mama ko, parang, nagulat ako, ang daming tao. Kasi mababait talaga sila eh. Ayun lang. Thank you. Huwag kang tutulo. Thank you, Elaine. Ayan yung makeup. Elaine, magulong ka sa electric van. Ganun. Dapat ganun na. Ayan. Thank you, Elaine, for sharing. And thank you kasi you're finding daily purpose. Yes. So, yun naman yung important. Yung you like to find the purpose. Yes, laban lang. Yes. So, and shout out sa asawa ko na boyfriend ko pa lang siya noon. Talaga Shout hindi out. niya iniwan. Shout out kay Vince at saka mga pusa ni Elaine. Yeah. Wala pa kami pusa noon. Oo. Kaming dalawa pa lang. Okay, next po, ayan. Si Edge naman. Edge, which habit resonates most with you? Sa akin po yung Yung music ko, nakakainis.
Okay na. Kanina ko pa sinesearch. Hindi ko reply na tayo. Alam mo, naiyak na si Elaine eh. Mamaya na lang, pag may nag-emote, wait, i-reply ko. Alam mo, ready mo na lang yun every book club. Alam mo Dapat naman nakaready na yung yung sa mga atin. background music natin pag ano. Ay. Sige po, sa akin po, stay active daily. Kasi everyday, nagagawa ko po yung 30 minutes walking. Make sure ko nagagawa ko siya. Pag ikaw na unang mategi May sa nakita akin, ko yun sa story. aawanin talaga kita sa May kabaong resibo. ko. Sabi mo, sabi mo, naglalakad pa 30 minutes everyday. Ganun. Follow nyo raw po sa Strava si Edge. Oo, kasi may Strava na dati Wait nagpapili tayo ng lang. ganyan eh. Walang, Alam niyo ba, may grupo sa Strava ng mga doon Dapat sa may naghahanap ng pa-premyo. jowa. Paramihan Ala, ng steps. baka doon mo na mahanap yung jowa mo sa Strava. Running Oh. community. Pero, meron pa pong isa. Ay. Habang binabasa ko kanina yung book, nakatapos ko lang kain. Tapos nabasa ko yung Eating with Moderation. Pero tinamaan ako kasi busog na busog Sinuka ako mo. habang akong Akala ko sinuka mo yung kinain. Nagbawas. Ganon. Tapos, may nagpaparamdam. Ito is, The Call of Universe. Ganun. Oo. Sabi, be, busog na busog ka. Sana, di ba, nagtira ka. Kasi marami ka pang kakainin mamaya. Hindi kasi yun yung daily purpose niya. Yung pagkain. Pagkain. Oo. Uy, Yun. pero hindi, sorry guys, alam kong sobrang extended na tayo. Pero kasi maganda rin siya nabasa ko rin siya na article na yung mga tao daw na galing sa hirap, yung mabibilis kumain. Bakit? Kasi wala kang luxury of time to sit down and eat properly. Pangalawa, malakas ka kumain kasi you don't know when will your next meal be. So if you-fall mo yung sarili mo to the brim, kasi di mo sure kung sa gabi mo tayo mag-heal sa food trauma natin. Oo, so it's also parang something na cause din ng poverty mindset. Yung unhealthy eating habits natin. So dahil hindi na tayo mahihirap, guys, once a day na tayo kakain. Trauma response pala tayo. Totoo naman, di ba? Kasi nga wala kang makain dati, tapos lahat. Diba? Kaya At mo saka, magbilin ngayon. Oo. Dati naalala ko nung college ako, ang gusto kong pagkain, yung shawarma, yung pwede kong kainin habang naglalakad. Kasi ang dami ko pang pupuntahan. Mamadali. Ko nung college. Ginagawa ko. Busy ko eh. So parang nasanay ako na yung meals ko, kailangan quick meals lang, ganon. Pero yun nga, kasi we don't have the luxury of time daw. Kaya minamadali natin ang food. Okay, CJ. Ang hirap sagutin nung habit na nagre-resonate sa akin. Kasi parang wala akong ginagawa. Hindi. Pwede naman something na you feel na, I should start focusing on. Lahat. Right? Lahat actually, kailangan ko kailangan ko mag-build ng parang dito Better sa mga habits. Oo, better habits. Judge, Kasi staying active, wala na akong time para active. Maghabulan kayo ng anak mo, be. Pag gutom na siya, habulin mo si mama. Tapos yung sa parang din sa strong friendship. Marami naman akong friends, pero kasi ako parang, yung pwede mo akong i-plug kahit saan, pero wala akong, yung masasabi ko na yun talaga yung core. Parang gano'n. Na pwede ka sa lahat ng pwede mong maging kaibigan, pero hindi yung strictly ito talaga yung yung friendship. Napipicture mong tatanda with you. Ganon. Ganon. Tsaka kasi ever since na naging nanay ako, parang hindi naman sa kumonti talaga yung mga kaibigan mo, pero kasi dahil yung priorities mo, nag-iba na, hindi ka na makakasama dun sa mga ganyan. Sa mga galaan. Kasi syempre may kiddies ka na. Kaya po ako po maging nanay. Kaya nga yung motivation. Na-convince you si Casey na hindi mag-iinom. Family ko lang talaga eh. Siguro pinaka-closest sa akin yung lifelong learning kasi yun ang pero all the rest, eating with moderation, halata naman. Hindi, wag mo silang bigyan ng dahilan para i-bash ka. Pag binash ka nila, wala akong sinabing ganun. Mindset ba? Ayan. Pero thank you, CJ. Sana sa journey natin sa pagbabasa ng Ikigai, masimulan mo na yung ibang habits dito. O bago umalis si Vince tsaka si Ate Eloy, Vince, go.
1 minute, go. Vince, rap Okay, battle. lifelong learning, strong friendship community. Okay. Thank you. Thank you. And I, Kausap. Sabi ko nga naman, di ba, madaliin siya. parang ka na, to sunod ako. Sabi mo, Vince, feeling ko talaga bagay kayo nung kilala ko. Oo. Promise. Hello. sorry, So, kay Alvin. Huwag niyo naman Kahit kalimutan introvert si ako, Edge. nagiging Ayun na social naman kayo, butterfly na ako, iniisip ko na kaya si strong Vince eh. friendship eh. Yes. Lifelong Let's go. friendship. Lifelong learning, lifelong friendship. Ganon. Lifelong. Puro mahilig sa... Lifelong relationship, please. Oh, Guys, willing na mag-settle down si Vince. Willing na siya mag-asawa at mag-anak. okay. Hanapan niyo na lang siya ng asawa. Kaya lifelong hair din siya eh. Ate, ikaw. Kasi nirap daw niya sa Susunod ako, sabihin mo ano lang, nasa call lang, saglit. Sabi mo, importante. Dahil alis na ako, ang nakuha ko dito sa book na to, dahil yan nanood ako ng Blue Zone. So, ang common daw kasi talaga sa kanila, yung meron silang activity every day, strong yung community, tapos eating in moderation. Like for example, nung umattend ako ng, sa may seminar na tinanong ko, sa Indonesia. So, yung kasing wine kasi, pampainit kasi ng katawan dahil may lalamig kasi yung lugar nila. Eh tayo naman mainit na maghapon yung katawan natin. So, hindi na natin kailangan. Baka kailangan natin ay ice bath para naman mabalance, mabalance naman. Tsaka yung eating with moderation, ayan. Doon sa Italy din kasi, meron kasi nag-talk doon about parang supplements. So ang supplement is yung olive oil extract. Hindi ko alam, hydro something. Basta ganun. So maganda daw yun really for as a supplement. So, mukha namang promising yung tsaka credible naman yung speaker. So, that's one thing that I want to incorporate ilan na ba yung supplements na iniinom ko? 6. So, yun na yung pampito. Bukod pa yung gluta. Wala pang gluta doon. Ay, wala pang gluta, collagen. So, collagen ka na rin. So, kailangan ko idagdag yung olive oil extract. Pero ang pinaka nag-resonate sa akin is, and lagi naman sinasabi na parang, the secret to long life and a happy life, hindi lang long, di ba? Long pero miserable ka naman. Happy life is really the relationships. Kaya, iyon naman ang inaano ko sa VC. Kaya masaya ako pag may mga activity tayo na ganito. Kasi, alam ko na walang lumipas na linggo na hindi ako tumawa. So for me, that's very healthy kasi magaan yung pakiramdam. Kasi hindi ka, kung lugmok yung buhay mo, parang hirap tumawa, di ba? Pero kasi pag tayo parang every week laging masaya, magaan yung trabaho kahit maraming ginagawa, 'di ba? Magaan pa rin. Saka masaya lang tayo. So, yun yung gusto ko. So, I think that's the community that I have right now. I've just enrolled as well sa gym. So, consistent naman ako. Kahit di tayo nag-yoga, actually every morning same schedule, Tuesday, Thursday, nag-gym ako. And then nag-fasting ka na since last year. 1 year na ako nag-fasting. Itutuloy ko lang kasi meron na, saan namin na-break namin dahil sa Hong Kong kasi namin kinain. So, sinasabi mo bang kasalanan ng anak mo? Kasi ang sarap ng Peking duck saka yung mga ibang pagkain na tinry namin doon. So, I have to get back on track na mag-fasting kasi talaga sobrang nakatulong na walang rice sa diet. Lifelong learning. Kaya kung ini-enforce tong book club kahit pwede naman ako magbasa na lang mag-isa. Pag-training na lang ako, mag-seminar na lang ako mag-isa. Pero talagang gusto ko kasi kasama ko kayo dun sa journey. Hindi lang ako. Ayun lang. Patugtog mo na yung music mo. Punta na ako sa meeting. Bye-bye. Okay, thank you, ate. Alright. Alright. Okay. So, na lang po, final thoughts. So, from the chapter, ang nahinuha ko po is having a meaningful life is establishing consistent small habits with purpose. So, we aim for progress, not perfection. I think kasi galing pa ako ng MMI. Talaga guys, wala akong affiliate link. Pero wala rin akong commission. Pero parang it gave my life purpose right now. Kasi for the longest time, hindi ko pa nahanap yung purpose ko in life. Parang
okay, ito yung gusto kong gawin, ganyan. Tapos after a week, magbabago. Or ito yung gusto ko i-try, tapos after a few months, hindi ko matatapos. Kasi hindi ko masusustain yung fire or yung passion na meron ako towards that task. So, nung nag-MMI ako, it gave me clarity. Not only with money, pero na talaga everything that you do, it has to have purpose in your life. Na parang, why do you eat 3 times a day? Why do you wake up at 6 a.m.? Why do you take a bath every day? In my case, every 2 days. Pero wala ba, ay, maasim na to. Ito hindi pa ito maasim. Ito maasim na to. Nawa ka sa ligo. Diba? You have to find purpose talaga in everything that you do. Kasi nga, isa sa mga parang naalala ko na na-instill from MMI is when we stop learning or when we stop craving for knowledge, we start dying. So dapat we don't stop being curious, we don't stop trying to learn kasi yun yung way mo to continuously live. Kasi kapag nag-stop ka magtanong ng why, what, where, when, how, doon na nag-start mag-deteriorate yung life mo at mag-die yung life mo. So, the goal really is to aim for progress, not perfection. Ayan. So, ang last na lang po na ipapresent ko before we wrap up. Thank you po sa napakaganda niyong insights. Pero ang Ikigai homework natin for today na pag-uusapan natin sa next book club is, what is one daily habit you'll start this week related to Ikigai? Ayan. So, you don't have to have the answer right now. Pwede niyo po itong pag-isipan. Pero, by the next book club session, pag-usapan natin kung ano yung daily habit na gusto niyo i-start na related sa pag-usapan natin. Again, this is no pressure guys na kailangan ko na mag-start kumain ng maayos kasi sabi ni Jana pag-uusapan namin next Friday. No, ang number 1 na dapat meron kayo is awareness. Na you are aware na you want something to change or something to start. Kasi kapag nagkaroon kayo ng awareness, ng clarity, mas alam nyo kung ano yung gagawin nyo yung next steps. O diba? Lahat yun nakuha sa MMI. Guys, mag-MMI na kayo. Mac, may commission na ako. Grabe, Mac. Ayun. Thank you po. Thank you, everyone. Have a happy weekend. Thank you. The Pepper, need kita. Sorry na. Sige, you can stay. We can stay. Okay. Thank you. Stop na natin to. Thank you. Bye-bye. Bye! Next week!